So, start na naman ang panggabi natin mga kumartes at ayan kita nyo naman unang panggabi napakalakas ng ulan. So, ayan, dyan ako nabasa nung pagpasok pa lang kasi ang lakas ng ulan. Buti na lang talaga mga kumartes paglabas ko dito sa amin meron nga palang tricycle kaya ayun sumakay na ako. Sambasa nga pala yung laylayan ng pants ko dyan. Buti na nga lang dito sa loob ng shuttle may aircon. Hindi ayun natuyo na bago kami makarating dito sa company. Pagdating mo naman dito sa Batangas, kita nyo naman ang init. O diba, sa San Pablo lang talaga na ulan. Pero dahil nga may paparating nga daw na bagyo, ayun, kinabukasan pag awas ko, ayun na, ulan na. Sa mga nagtatrabaho din ba dyan ng company, anong mas gusto nyong shift? Day shift ba o night shift? Ang ayoko lang talaga kapag ka day shift, napakaaga ng gising. Sa night shift naman, ang ayoko naman kapag ka papasok ako ng trabaho na ulan. So dito pa lang, umaambon pa lang siya, inaantay ko nga pala dito yung asawa ko. Tapos naalala ko nga pala, may bilin nga pala si Kurt, nabilhan ko daw siya ng donut, kaya pupunta muna ako sa 7-Eleven. So dito sa binababaan ko sa Michelle, meron ditong 7-Eleven. Pero ang alam ko talaga kapag ganitong maaga pa lang, walang tinda. Kasi ang alam ko, sa umaga pa lang sila nagdi-deliver. Tapos hindi na nila pinapaabot ng magdamag yung donut. Kasi kapag kapupunta ako na maaga lagi dito, laging wala. Hindi ko alam kung ubos na o pinupull out talaga nila. Pero dahil nga wala, hindi naman ako bumili. At baka mamaya yung asawa ko magantay. So dyan nga, iniisip ko nga kung bibilhan ko pa siya ng pangsabinalot dyan. Yun nga lang sabi ko, marami namang ulam sa rep. Kaya mag-iinit na lang tayo kaysa magastusan pa nga tayo. Wag na lang. So maya-maya din naman, dumating na yung asawa ko. At ang gamit nga niya, yung tricycle kasi nga umaambon. Buti na lang nung nakarating kami sa bahay tsaka lumurok yung ulan. Kadating ko sa bahay, kukuha tayo dito sa freezer ng uulamin nila. O diba? Pagpasok mo pa lang iisipin ko talaga kung saan ako dadaan dito kasi yan kita nyo naman napakadaming nakaharang na motor. So syempre hahanap tayo ng medyo luag-luag na dadaanan. So nakakita naman ako yung hindi sumasabit yung ating mga paa. Dahil pag napasala ka ng suot ay naku po talaga namang gasgas ang mga binti mo. So dito nga pala ako naglalagay sa freezer ni kuya ng aking mga meal prep kapag hindi nakasya doon sa aming ref. Dito ko nga pala nilagay yung ating ampalaya at ayan matigas na. Tapos syempre meron din akong nilalagay na yelo dyan kasi nga nilalagyan ko yung tumbler ni Kurt ng yelo. Dito nga hahanap tayo ng sinaing na galunggong kasi sabi ng asawa ko yun daw ulit yung baon niya. Tapos hahanap na rin tayo ng pang-ulam ni Kurt ngayong umaga. So dito nga pala ang ulam na nilagay ko Bicol Express, chicken pastil, ditong adobo sa gata, Shanghai, at saka yung sinaing na galunggong. So sobrang dami nga, yung iba talaga dito ko na inilalagay. Tapos yung mga hindi naman nauubos agad, bina-vacuum sealed ko at inilalagay ko nga dito. Itong sinaing na galunggong, tatatlo na lang siya. Tapos kumuha ko ng dalawa, edi isa na lang. Kaya ayun, kailangan na ulit natin magluto. Diba? Sobrang napakagaan ng buhay natin kapag meron tayong frozen meals. Dahil hindi na ako mag-iisip ng kung anong iuulam nila, mamimili na lang ako kung ano yung meron kami dito. Nakakatipid na rin kami kasi hindi kami nakakabili ng fast food at hindi rin kami nakakabili ng lutong ulam sa labas. At syempre, mababawasan yung time ko para sa pagluluto. So, ang gagawin ko lang ngayong umaga, magsasaing lang ako ng kanilang pangsabinalot kasi gusto ko talaga bagong saing yung kanilang kanin. Dadalhin ko na nga rin pala sa loob itong ating frozen ampalaya. Unmold na natin yan. Tapos ilalagay na natin sa ziplock. So, marami nga pala akong biniling ziplock. Merong small, meron ding large. Itong silicone molder na to, mura ko lang siya nabili. Kaya rin gustong gusto kong maglagay dito sa silicone molder na to kasi naka-portion na siya. Para kapag kumain kayo, tansya nyo yung kinakain nyo, yung isang bloke na ganyan, kaya nyo ubusin. Kasi mahirap naman talaga kapag kami matitira tapos iinit nyo uli, ilalagay nyo sa freezer tapos iinit ulit. Naku, wag nyong gagawin yun. O diba, bitter ka ba? So nilalagyan ko ng sulat yung ating ziplock kung ano yung ulam na yan. Tapos nilalagay ko yung date kung kailan ko siya niluto. Ako lang mga kumartes ang kumakain ng gulay dito sa amin. Ampalaya tsaka chapsuy yung paborito ko kaya ayun yung niluluto ko. So nakakatuwa lang kasi sabi ni mother, wag ko daw pigain maigi yung ampalaya para daw hindi masyadong pumait. At ayun nga, success, hindi mapait yung ating ampalaya. So pagkakasyahin lang natin yan dito sa ziplock kasi yung isang buong diretso na yon ay kasya lang dito. So kung gusto nyo ng ganitong ziplock, ilalagay ko na lang yung link dyan. Meron din kasi ako na maliit na ganito kapag nauubusan ako ng lagayan, dinediretso ko na siya doon sa maliit na ziplock. So pagkalagay natin dyan, ilalagay na ulit natin yan sa freezer. Alam nyo ba na itong rep na ginagamit ko, pamana pa sa akin to ng biyanan ko. Sobrang tagal na nga nito at napakagaling pa ring magyelo. At sana mas tumagal pa nga siya para hindi na tayo bumili ng bago. Tapos lumabas nga ako kasi naalala ko, meron nga pala akong pinrozen na kanin dito sa loob ng freezer. Dito naman yan sa kabilang freezer. So talagang pag hindi nagkakasya yung mga ulam namin, dito talaga ako nakikilagay kay kuya sa labas. Meron pa nga dyang hotdog at saka meron pa kaming tilapia dyan na ulam. So sabi ko kasi kapag nagsawa na sa karne, meron kaming isda na pwedeng iluto. So ang frozen rice, meron daw benefits to kasi nakakababa daw to ng sugar kapag inilagay mo sa freezer tsaka mo kakainin. Kaya bagay na bagay yung frozen rice sa mga may diabetes. So nainit
Ininit ko na yung Bicol Express, ulam ni Kurt ngayong umaga yan. At na-unmold ko na rin itong ating frozen rice. Ginagawa ko nga yan para sa hapon hindi na ako magsasaing at yung mag-ama ko mag-iinit na lang sila ng kanin. Kasi nasasayangan talaga ako sa kanin namin, lagi na lang kami napapanisan kapag may tira. Kaya ang solusyon para hindi mapanisan, ilagay nyo sa freezer. So naghanap nga ako dito ng pwede kong i-almusal at naalala ko nga pala, meron nga palang binigay si Ate Jen na spaghetti. Pinortion ko nga lang yun sa dalawa at nilagay ko nga dito sa food storage natin. Iinit ko lang yan para ngayong umaga meron tayong almusal. Ibinilid ko na nga pala sa mag-ama ko na yung kanilang baonan hugasan na naman nila at naku baka ako pa ang antayin. Ay minsan ganyan yung mga yan. Kapag hindi mo pinaalalahanan, hindi huhugasan. So maigi na lang pagkadating ko hugas na at ayan lalagyan na natin ng kanilang ulam. So ang ulam ni Kurt, Bicol Express siya pero ang ginamit ko dito purong laman. Lomo nga pala yung ginamit ko dyan at pinressure cooker ko kaya malambot yung karne. Kaya maganda talaga na meron tayong pressure cooker kahit maliit lang para mas mabilis tayo makapagpalambot ng karne. So ininit ko lang yan sa microwave ng 15 minutes. So nakakatipid din ako kasi mga kumartes nabawasan din yung baon niya. Charis. Pagkatapos naman yan, ang isinalang ko na nga yung spaghetti at ayan, meron na tayong almusal. O diba mga kumartes, meron na tayong mainit-init pang spaghetti. So sa susunod, champurado o kaya sopas naman yung ating i-frozen. Kahit ano naman pagkain pwede, basta nasa freezer. So diba, nag-effort pa ako niyan ha, pero maya-maya nag-announce wala palang paso. Kaya yun, sabi ko sa kanila, yung mga binalot nila ay kainin nila ngayon tanghali. Pagkatapos ko nga palang kumain dyan mga kumartes, nakatulog na ako. At least maaga na ako nakakatulog ngayon mga kumartes kumpara dati. Dati alas 9, alas 10 ako natutulog kasi nagluluto pa ako. Ngayon, pagkainit ko ng mga kakainin nila, alas 6 nakatulog na ata ako. Kaya yun talaga yung purpose ng ating meal prep. Less oras, less pagod, mas madaming pahinga. So ayan lang, bye!